Mula nang muling maging aktibo sa telebisyon si Reza, marami ang nakapansin na nananatili siyang isa sa mga personalidad na may malakas na koneksyon sa mga manonood. Lumaki ang publiko na nakikita siyang masayahin, palabiro, at natural sa harap ng kamera. Sa kabilang banda, si Bimbi Aquino Yap ay isa ring kilalang personalidad dahil sa kanyang mga pampublikong paglabas kasama ang kanyang pamilya. Dahil dito, may mga pagkakataong nagkakaroon ng mga usapan sa social media tungkol sa posibilidad ng iba't ibang direksyon ng kanilang mga karera. Kabilang na ang tanong kung ano ang maaaring maging epekto kay Reza kung sakaling piliin ni Bimbi na mag-aral sa ibang bansa. Mahalagang linawin na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmadong ulat na nagsasabing aalis na si Bimbi sa isang regular na programa ng Eat Bulaga upang mag-aral sa ibang bansa. Ang sitwasyong ito ay isang pagsusuri lamang ng mga posibleng epekto kung sakaling mangyari ang ganoong senaryo. Kung titingnan ang kasaysayan ng industriya ng telebisyon sa Pilipinas, hindi bago ang mga pagbabago sa cast, hosts, o mga guest personalities. Maraming artista ang pansamantalang humihinto sa trabaho upang tapusin ang kanilang pag-aaral, magpahinga, o bigyan ng pansin ang kanilang personal na buhay. Kadalasan, ang ganitong desisyon ay hindi nangangahulugang natatapos na ang kanilang karera. Sa halip, nagiging bahagi lamang ito ng kanilang pangmatagalang plano. Kung ipagpapalagay na pipiliin ni Bimbi ang pag-aaral sa ibang bansa, ang unang magiging epekto ay hindi agad kay Reza, kundi sa paraan ng pagbuo ng programa kung saan siya maaaring lumabas. Ang isang television show ay hindi umiikot sa isang tao lamang. May mga producers, writers, directors, segment producers, floor directors, researchers, at marketing teams na patuloy na naghahanap ng paraan upang mapanatiling interesante ang programa kahit may mga pagbabago sa mga personalidad. Sa ganitong sitwasyon, hindi otomatikong nangangahulugan na mapupunta ang lahat ng atensyon kay Reza. Maaari ring ipakilala ang panibagong segment, magdagdag ng panibagong host, o magbigay ng mas malaking papel sa iba pang mga personalidad. Ito ang normal na proseso sa industriya ng entertainment. Gayunpaman, kung titingnan ang personalidad ni Reza, may ilang dahilan kung bakit maaaring magkaroon siya ng mas malaking pagkakataon. Una ay ang kanyang malawak na karanasan sa live television. Bata pa lamang ay nasanay na siyang makipag-usap sa iba't ibang uri ng tao. Nakapanayam niya ang mga artista, politiko, atleta, negosyante, at maging mga ordinaryong mamamayan. Ang kakayahang ito ay hindi madaling matutunan sa loob lamang ng ilang buwan. Ang live television ay isa sa pinakamahirap na anyo ng pagho-host. Walang pagkakataong ulitin ang isang eksena kapag may nagkamali. Kailangang mabilis mag-isip, marunong sumalo ng mga hindi inaasahang pangyayari, at kayang panatilihing maayos ang daloy ng programa. Isa ito sa mga kasanayang matagal nang ipinakita ni Reza. Kung magkakaroon ng kakulangan sa screen presence dahil sa pag-alis ng isang personalidad, natural lamang na tingnan ng production team kung sino ang may kakayahang punan ang espasyong iyon. Hindi ito dahil sa pagiging paborito ng sinuman kundi dahil sa pangangailangan ng programa. Isa pang aspeto ang audience familiarity. Sa telebisyon, mahalaga ang pamilyar na mukha. Kapag kilala na ng mga manonood ang isang personalidad, mas madali silang manatiling konektado sa programa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming veteranong host ang nananatiling mahalagang bahagi ng iba't ibang palabas sa loob ng maraming taon. May mga nagsasabi na kung mawawala ang isang batang personalidad, maaaring si Reza ang maging pangunahing sentro ng ilang segments. Posible itong mangyari, ngunit hindi ito garantiya. Maraming salik ang isinasaalang-alang ng mga producer, kabilang ang target audience, ratings, sponsors, at direksyon ng programa. Hindi rin dapat ipagwalang bahala ang pagbabago ng edad ng audience. Ang mga batang nanood kay Reza noong nagsisimula, kung sakaling magkaroon ng mas malaking exposure si Reza, maaari rin itong magdala ng mas mabigat na responsibilidad. Kapag mas mahaba ang airtime, mas mataas ang inaasahan ng publiko. Bawat kilos, biro at pahayag ay mas napapansin. Kasabay nito ang mas matinding pagsusuri mula sa social media. Sa kasalukuyang panahon, ang tagumpay ng isang television personality ay hindi lamang nakabatay sa telebisyon. Malaki rin ang papel ng digital platforms. Kung tataas ang exposure ni Reza sa telebisyon, maaari ring tumaas ang interes ng mga tao sa kanyang mga online appearances, interviews, at iba pang proyekto. Ngunit may isa pang posibilidad.
Sa halip na dagdagan ang papel ni Reza, maaaring gamitin ng programa ang pagkakataon upang magpasok ng panibagong konsepto. Madalas itong ginagawa ng mga television network upang mapanatiling sariwa ang kanilang mga palabas. Ang pagbabago ng isang cast member ay nagiging pagkakataon upang subukan ang bagong format. Kung ganoon ang mangyayari, hindi nangangahulugang nabawasan ang halaga ni Reza. Sa industriya ng entertainment, ang pagbabago ay bahagi ng normal na operasyon. Minsan ay mas lumalawak pa nga ang oportunidad ng isang artista kapag hindi siya nakatali sa iisang segment lamang. May isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang. Ang pag-aaral sa ibang bansa, kung sakaling piliin ito ng isang personalidad, ay karaniwang tinitingnan bilang positibong hakbang para sa personal na pag-unlad. Maraming artista ang pansamantalang lumalayo sa show business upang tapusin ang kanilang edukasyon bago bumalik sa industriya. Dahil dito, hindi rin makatwirang isipin na permanente ang anumang pagbabago. Kung sakaling bumalik ang isang personalidad matapos ang ilang taon, maaari na namang magbago ang dynamics ng programa. Maaaring magkaroon ng bagong segment, bagong konsepto, o panibagong papel para sa bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit hindi madaling hulaan ang magiging pangmatagalang epekto. Para kay Reza, ang pinakamahalagang puhunan ay hindi lamang ang kanyang kasikatan, kundi ang kanyang karanasan. Sa mahigit isang dekada ng pagiging kilalang personalidad sa telebisyon, nakapag-ipon siya ng kaalaman sa pagho-host, improvisation, comedy timing, at pakikisalamuha sa iba't ibang klase ng bisita. Ang mga kasanayang ito ay nananatiling mahalaga anuman ang maging pagbabago sa line-up ng isang programa. Kung susuriin ang mga naunang halimbawa sa Philippine entertainment industry, maraming host ang nagpatuloy sa kanilang karera, kahit nagkaroon ng malalaking pagbabago sa kanilang mga kasamahan sa programa. Ang ilan ay lumipat sa ibang show, ang iba ay nagkaroon ng sariling proyekto, habang ang iba naman ay naging mas aktibo sa digital media. Ipinapakita nito na ang tagumpay ng isang personalidad ay hindi nakadepende sa presensya o pagkawala ng iisang tao lamang. Sa kabilang banda, kung sakaling magkaroon ng mas malaking espasyo si Reza sa programa, kakailanganin niyang patunayan muli ang kanyang kakayahan sa isang audience na mas mabilis nang magbago ang panlasa. Mas mataas na ang kompetisyon ngayon dahil bukod sa telebisyon ay may streaming platforms, social media creators, at iba't ibang uri ng digital entertainment na pinagkukunan ng pansin ng publiko. Ang tanong ay hindi lamang kung ano ang mangyayari kay Reza. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano niya gagamitin ang anumang oportunidad na maaaring dumating. Kung magkakaroon man ng bakanting espasyo dahil sa pag-alis ng isang personalidad para sa pag-aaral, ang tunay na magiging batayan ng tagumpay ay ang kakayahang mag-adjust, matuto, at patuloy na magbigay ng kalidad na entertainment sa mga manonood. Ito ang paulit-ulit na napatunayan sa industriya ng telebisyon. Ang mga pagkakataon ay dumarating at nawawala, ngunit ang mga artistang marunong umangkop sa pagbabago ang siyang mas tumatagal sa larangan. Kaya kung sakaling mangyari ang senaryong ito, ang magiging direksyon ng karera ni Reza ay hindi lamang nakasalalay sa pag-alis o pananatili ng ibang personalidad tulad ni Bimbi, kundi higit sa lahat sa sarili niyang paghahanda, dedikasyon, at kakayahang sumabay sa patuloy na pagbabago ng industriya.